So let us give the best clap offering to sa Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Panginoon, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pagsamba, patuloy, Lord God, na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Patuloy po na sa oras po ito, maranasan po natin ang iyong pagkilos, Lord God. Thank you, Jesus. Dahil ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na dakila, Lord. Kailanman hindi mo kami iniiwan, kailanman hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Kaya sa oras mo ito, Lord, kami ay magpupuri, kami ay aawit. Itataas namin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Come on, let's receive kailanman, Panginoon. Kailanman di mo kami iiwan. Kailanman di mo kami pababayaan. Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming gabay sa bawat sandali. Sa'yo kami mabubuhay hanggang sa mulan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na siyang simula. Iyong binigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kaya't may ikaw na pangako. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Pasasalamat ko
po. Makakaupo na po ang lahat. Ayan. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. Sino po dito ang excited na take the word of God? Dito mo, tataasan po. Teka lang po. Ay, mukhang yung ito ang tataas. Hindi po ang tayo ano po yung isa? Eh, na lang po. Ito na lang. Ayan. Commercial po muna. Commercial. Mas may isa. Okay na po ito. Ay, grazie ka po. Ito na lang. Thank you. Okay. Excited na po bang makinig? Amen po. Handa na po bang bawat isa? Amen. Grabe po. Nararamdaman din na po ba ang init? Mainit na. Mainit na talaga. Okay po. Sige po. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan, meron po muna akong itatanong. Ayan, napakahilig ko magtanong. Mag-uumpisa lang ang itanong pa si Pastora talaga. Okay, parang naitanong ko na po ito nung nakaraan. Sino po dito ang may hinahanap, pero nakikita niya yung hinahanap niya? Naranasan na po ba natin yung hanapin ang salamin, ang cellphone, ay ayun, nakita ko na minsan. Sino naman po dito ang naghahanap pero hindi makita ang hinahanap? Minsan din po, sasabihin mo yan, gamitin ang mata at hindi ang bibig. Di ka po, pag hindi nakikita man, nasan ka ang cellphone ko? Nasan ka ang bag ko? Gamitin mo ang iyong mata at hindi ang iyong bibig. Amen po, ganun po tayo mga tao. No? May mga times na pag tayo ay naghahanap, nakikita agad natin, agad-agad, ay ito. O kaya nakaalala natin kung saan po natin naipatong ang ating mga gamit. Pero may mga pagkakataon din po na hindi ko makita kung saan ko naiwan o saan ko naitago. Di ba po? May mga ganong pagkakataon po tayong nararanasan. Pero sabi nga minsan, may mga hinahanap tayo na ayaw talagang magpakita. Di ka ba sasabihin, wag mo lang hanapin, lalabas din yun. Makikita mo din yun, wag mo lang hanapin. Pero, kapag si Lord ang hinanap natin, nakakatagpo natin si Lord. Amen po? O kaya naman, pag si Lord hinanap natin, kinakatagpo tayo ni Lord. Amen po? Kaya ngayong hapon pong ito, ang ating pong pag-uusapan is the advantage of seeking God. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kapatid, lamang ang hinahanap si Lord. Amen? Amen po, lamang na lamang po tayo kapag si Lord ang ating hinahanap. Sama-sama po natin basahin ang ating pong verse sa Hebrews 11:6 po. Sabi po dito, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, doon po, meron po tatlong points. Di ba po, doon po sa verse. Sa una po is about faith. Imposible daw ma-please si Lord kung walang pananampalataya. Number 2, lahat daw ng lumalapit kay Lord, lahat ng dumudulog sa ating Panginoon, kailangan maniwala na siya ay totoo, na siya ay buhay. At doon po sa pangatlong point, mayroon daw pong reward ang mga taong earnestly or talagang nagpupursiging hanapin ang presensya or ang presence ng ating Lord. Amen po. At doon po tayo magpo-focus. Doon po tayo sa pangatlo. Those who earnestly seek Him. So every time po na we seek the Lord, we put Him first. Diba ganun po na nagiging priority natin yung mga bagay na ating hinahanap. Amen po? At dahil inuuna mo si Lord, siya yung number 1 sa ating kailangan above anyone or anything. Mayroon po tayong nararanasan na something good. Amen po? Mayroong magandang nangyayari sa ating buhay, hindi natin namamalayan kapag inuuna natin si Lord. Amen po? Kapag hinahanap natin ang presence ng Lord. So marami pong benefits.
marami pong advantage ang pag-seek natin kay Lord. Pero ngayon pong hapong ito, meron na po tayong 3 pag-uusapan. Okay po, 3 lamang po. Alugin mo ang iyong katabi, kapatid, bawal matulog. 3 lang ito. Ayan, gising. Alam ko kung yung gantong oras ay hindi nakakaantok. Di ba po, lalo kakagaling lang natin sa pagkain, kumain tayo, napagod tayo sa practice. Hindi po talaga nakakaantok. Okay, 3 advantages of seeking the Lord. Number 1 po, you will find Him and experience His presence. So when we seek the Lord, when we find the Lord, it leads us to an encounter with Him. Sino po dito ang gusto ng encounter kay Lord? Amen. Diba po? Pag nagpupuri tayo, nararamdaman natin ang presence ng Lord. Kapag nananalangin tayo, nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Pero ano po daw ba yung paraan dapat na ating gawin? Sabi po ng Jeremiah 29:13, sa tamang pag-seek kay Lord, paghahanap kay Lord. At sabi po niya dito, Jeremiah 29:13, if you look for me wholeheartedly, you will find me. So, hindi po pala basta-bastang maghahanap. Amen po, kailangan buong puso natin hinahanap si Lord. Taas po ang kamay ng buong puso hinahanap si Lord. Amen. So, lahat po tayo, buong puso natin hinahanap si Lord. Ninanais na maranasan ang presence ng Lord. Kaya sa lahat po ng gustong maranasan si Lord, sa lahat ng gustong makatagpo ang ating Panginoon, we should seek Him with all our heart. So, all daw po, hindi daw po partial. Buong puso. Amen po? So, hindi lang siya hahanapin at nanaising maranasan sa isip, sa salita, pero buong puso po natin siyang hahanapin. Buong puso po natin siyang buong puso natin nanaisin na siya ay maranasan. Yun po ang number 2. Number 2 agad? Wala pa nga sa loob. Number 1, you will seek Him and you will find Him and experience His presence. Number 2 po, provision for every need. Pag inuna natin si Lord, susunod na ang lahat. Amen po. Pag inuna natin ang gawain ng Lord, lahat tayo ay pagpapalain ng Lord. Amen po. Kasi sabi po ng Psalms 34:10, those who seek the Lord lack no good thing. Hindi pinagkukulang ng Lord ang mga tao o mga Kristiyanong inuuna siya. Amen po. Kapag inuna mo si Lord, ano man yung pinapanalangin mo, darating ang panahon, aanihin mo yan sa Lord. Amen po? Kung ano man yung pinapangarap mo, basta't ayon sa kalooban ng Lord, mararanasan mo basta unahin mo lang si Lord. Amen po? Kaya nga nakakatuwa po, kapag kahit tayo ay busy, ang dami natin pinagkakaabalahan. Mga estudyante, madaming kailangan aralin or gawin na related sa school. Mga nagtrabaho ng buong linggo, pero Sabado, Linggo, nasa loob ng church. Nagpupuri si Lord. Nagpupuri sa Lord. Amen po? Yun po kasi talaga ang una dapat natin ay si Lord. Kahit gano'n tayo kabisi, hindi natin ihuhuli ang ating Panginoon. Amen po? At dahil inuuna natin si Lord, hindi niya tayo pagkukulangin. Amen po? Sige nga po, lahat po na nakakaranas ng blessing, ng favor, ng provision, pumalakpak. Mula sa Lord. Amen! Praise God po. Kagod mga inuuna si Lord, sabi nga, lahat na po ng inuuna si Lord at ang kanyang kaharian ay super blessed and highly favored. Amen po, kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, you are super blessed and highly favored. Amen! Declaration natin yan. Dahil inuna natin si Lord, super blessed and highly favored tayo. Amen po, sabi nga po ng Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added or given to us. Amen po? Kaya, huwag natin ihuhuli si Lord. Amen po? Unahin natin si Lord. Seek the Lord. Naisin natin maranasan ang presence ni Lord dahil hindi niya tayo pagkukulangin. Sabi nga po basta't inuna natin si Lord, inuna mo si Lord,
uunahin ka din niya. Amen po. Sa dami ng tao sa mundo, lumilitaw ang mga taong inuuna si Lord. Nakikita niya yon at yon ang unang-una niyang binubuhusan ng pagpapala. Amen po. Kaya that is number 2. Kapag inuna mo si Lord, when we seek the Lord, you will experience His provision. Provision for every need. Amen po. Kaya unahin natin si Lord. Amen po. Dahil walang lingkod ang Diyos na nagkulang o naghirap. Amen po? Lahat tayo favored. Lahat po tayo ay blessed. Amen? And point number 2. Number 3. Na advantage of seeking the Lord. Strength and wisdom. Amen po? The Lord strengthen those whose hearts are fully committed to Him. At tayo yun. Lahat tayo yun. Amen po? Sabi nga po, hindi tayo laging malakas. At hindi rin naman palagi natin nauunawaan ang mga nangyayari. Amen po, ang mga sitwasyon or kalagayan ng ating buhay. Pero pag si Lord hinanap natin, mararanasan natin ang kalakasan. Amen po, mararanasan natin yung kaunawaan na nagmumula po sa Lord. Yun po ang sinasabi ng 2 Chronicles 16:9. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Amen po. Si Lord, lagi nakatanaw yan sa taas. Lagi siyang nakatanaw, nagmamasid, na tinitingnan niya, sino ba itong mga tao na uunahin ako? Sino ba yung mga Christian or mga lingkod ko na uunahin ako kahit gano'n ka busy, kahit gano'n ka pagod? Amen po, kahit gano'n kadam, kahit gusto magpahinga, inuuna ako. At pag nakita ni Lord, ang mga lingkod niyang ito, ang mga taong ito, agad nang nire-refill. Agad nang nire-recharge. Sabi nga po kanina, di ba, unahin natin si Lord at uunahin niya tayo. Kapag nakita tayo ng Lord na inuuna natin siya sa kabila ng pagod, sa kabila ng dami na ating ginagawa, nire-recharge tayo ng Lord. Ibibigay niya yung kailangan mong strength, yung kailangan mong kaunawaan, or yung wisdom, yung understanding. Ano man ang kailangan mo, ipagkakaloob ng Lord. Amen po? So, yun po ang number 3. Kung kanina, kapag inuna natin si Lord, uunahin niya tayo. At ngayon po, kapag tayo ay fully committed sa ating Lord, buong pusong nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, darating, mararanasan natin ang kalakasan. Mararanasan natin ang presence ng Lord. Na para bang tayo ay in-energize. Tayo ay nire-refill at nire-recharge. Amen po? So lahat po ng committed, fully committed sa Lord, sumigaw nga ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Ayun! Tayo nga'y pumalakpak. Amen! Palakpak po tayo po sa Lord. Hallelujah! So, strength. Kanina strength. Ngayon naman, the Lord also provides wisdom and understanding. Sabi ko nga po kanina, hindi natin lahat naiintindihan. Lahat ng bagay, hindi natin naiintindihan. Pero kapag inuna mo si Lord, ipapaunawa niya sa'yo kung ano yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Yung mga tanong mo na, ano, bakit, ano nangyari, sasagutin yan ni Lord kapag inuna mo siya. Kasi alam po ng Lord kung anong kailangan natin. Amen po? Amen. Alam ng Lord na kailangan natin ng wisdom. Ipagkakaloob na yun, magamit natin in decision making. Amen po? Kasi madami tayong desisyon na dapat nating desisyonan. Mga tanong na kailangan natin ng kasagutan. Unahin natin si Lord at ibibigay niya yun sa atin. Mauunawaan natin kung ano ba ang gustong sabihin ng Lord, kung ano ba yung nangyayari sa atin. Kaya unahin mo si Lord, you will receive strength and wisdom. Tulad po ng James 1:5, sabi po ni James dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Alam ng Lord kung ano ang pangangailangan natin. Pero gusto ng Lord, lumapit tayo sa Kanya. Amen po? Hingin natin sa Kanya personally, makipag-usap tayo kay Lord. Hingin natin kung ano ang
kailangan natin bago niya ibigay. Sabi pa po dito, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sabi po ng Bible, ask and it will be given to you. Knock and the door will be open. So that is the three advantages po ng seeking the Lord. Lagi po nating hanapin si Lord, naisin na maranasan ang presence ni Lord, dahil si Lord nandyan lang, naghihintay po sa atin. Amen po. Kaya nga po sa oras na ito, tayo po ay mananalangin, tayo po uunahin natin si Lord through prayer. At dito po ako magtatapos. Let us always seek the Lord with all our hearts, and surely we will experience more of His goodness, more of His faithfulness, and more of His greatness in our lives. Kung nararanasan na natin ngayon, more than pa, higit pa ang ipaparanas po ng Lord sa bawat isa po sa atin. Amen po? Kaya sige po, let's give the best clap offering po sa Lord. Sa dami po ang glory po. Amen. Wala po ating mata. Tayo po tumayo at tayo ay Yes. John, pakiplay mo. Salamat ha. Tayo po ay mananalangin at sama-sama tayong dudulog sa Panginoon. Alam po natin ang pananalangin. Ito yung ating ito yung makikita natin kung paano ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Sapagkat sa pananalangin natin, dito mabubuksan ang puso ng bawat isa sa atin. At sa ating pananalangin ngayon, kailangan nating maniwala, manampalataya. At sinabi sa Mark 11:24, ask, believe, and you will receive. Okay. Hallelujah. Kaya muna natin na sa ating pagdulog sa Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya natin maranasan natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang ating Diyos ng Panginoon. Sama-sama tayong dumulog sa oras dito sa Panginoon. Hingin muna natin yung pababalot ng banal na dugo ni Kristo sa lugar kung saan tayo naroon. Balutan ng banal na dugo ni Kristo. At kinakas out natin any works and plan of the enemy. Mismo sa buhay natin, kaya natin tayo nakatuon, nakapokus sa Panginoon. Father God, any distraction sa buhay namin, kinakas out namin in the name of Jesus. At kayo lang mismo ang makaniig namin sa oras nito. Tunay nga, Father God, wala kaming kakayanan upang kami manalangin, subalit ang banal na Espiritu na siyang kasama namin sa oras dito, na siyang maglilid sa amin into prayer. Hinihingi po namin, O Lord God, anumang bagay na hindi nakalugod sa inyo, upang hindi makakilos ang banal na Espiritu, kinakas out namin ito. Maging, O Lord God, mga bagay na alam namin kami nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Patawad po. Gawin niyo kami karapat-dapat, O Lord God, sa oras na ito na dumulog sa inyong paanan. Tunay nga, Father God, wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Sa oras din ito, O Lord God, kami nagpapasalamat, Father God in heaven, sa pagtanggap mo sa amin bilang kami ay mga anak mo, nakapisan mo, O Lord God, bilang isang pamilya. Nandoon, O Lord God, yung confident authority para sa aming pananalangin, anuman na mamutawi sa aming mga labi, O Lord God. Batid namin na lahat ng mga bagay na mamumutawi sa aming labi, O Lord God, sa tulong ng banal na Espiritu sa oras dito ay manggagaling sa inyo. Una namin idinudulog, O Lord God, ang lugar, ang templo mong ito. Puspusin mo at luwalhatiin, O Lord God, maranasan ang presensya ng bawat anak mo na narito, yung yakap mo, O Lord God, maramdaman namin. Sapagkat alam mo kung paano ang hungkag namin pusong ito. Alam mo ang aming kahinaan, alam mo ang aming pagkukulang. Subalit sa yakap mo, O Lord God,
mararanasan namin, O Lord God, yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo. You will restore it upon in each and every one. Yung love coming from you, O Lord God. Na siya magpapalakas sa amin, O Lord. Hallelujah. Na siya kailangan ng puso namin. Na siya kailangan, O Lord God, ng aming physical na katawang ito, O Lord God, na maranasan yung init na nanggagaling sa inyo. At naniniwala din kami, O Lord God, ang mabawat espiritu na meron kami magkakaisa, O Lord God, upang yung bisa ng pananalangin ng bawat isa sa amin, Father God in heaven, ay bit-bit na matatapat na anghel upang dalhin sa inyong paanan sa oras na ito. Dinudulog po namin, O Lord God, hallelujah, hindi lamang ang practice ng music team, bagkus, O Lord God, ang pagtayo nila sa araw ng bukas. Lahat ng gagamitin mo, O Lord God, na worship leaders, backups, musicians, O Lord God, Lord God, hallelujah, hindi makita sa kanila kung ano yung talento, kagalingan na meron sa kanila. Subalit ang bawat puso nila, makikita nila at makikita niyo, O Lord God, sa pag-aawitan pa lamang nila, O Lord God, nanggagaling sa kanilang puso, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, O Lord God, at sa kanilang pag-aawitan sa araw ng bukas, O Lord, Father God in heaven, hindi lang mga matatapat na ang anghel ang magpupunyagi, ituling lugar na ito, O Lord God, marami ang mamimiኒster, O Lord God, sa araw ng bukas. Marinig pa lamang ang boses na nagkakantahan sa templong ito, O Lord God, sa pagsama ng banal na Espiritu, Father God in heaven, ito maririnig ang mga angelic voice na nanggagaling dyan sa inyong kalangitan. We believe, Father God, at hinihingi namin ito sa panalangin na kasiyan at samahan mo worship team, O Lord God, sa araw ng bukas. Naniniwala kami, O Lord God, at bukas mismo kikilos kayo sa buhay ng bawat isa. At gayon din, O Lord God, sa lahat ng tatayo sa araw ng bukas, O Lord God, sa opening prayer, sa tithes and offering, maging, O Lord God, sa closing prayer. Lord God, samahan niyo po sila. At alam ko, lahat na mamumutawi sa kanila, lahat, O Lord God, nang lalabas sa kanilang mga labi, nang gagaling ito sa inyo. At ito'y hindi isang curse sa mga nakakarinig, subalit ito'y isang katuruan, pag-ibig na maririnig nila, O Lord God, para sa gawain mong ito. At hindi sa buhay ng aming pastora, O Lord God, na gagamitin mo sa araw ng bukas. Ngayon pa lamang, Father God in heaven, hindi lang ang puso niya, ang isip niya ang iniaalay mo para sa kanyang ituturo sa araw ng bukas. Bago sasamahan ng banal na Espiritu, O Lord God, every time na yung unat niya ang kanyang mga kamay, bubuka ang kanyang mga labi, O Lord God, nandun ang pagsama ng banal na Espiritu, O Lord God. Ngayon pa lamang iparanas mo sa kanyang kapangyarihan mo, ang kapangyarihan na makikita sa kanyang buhay, na magagamit niya sa araw ng bukas, O Lord God, at walang anumang plano gawa ng kaaway sa buhay niya. Naniniwala ko, O Lord God, hallelujah, nakakasin at sasamahan mo siya ngayon pa lamang hanggang sa pagtayo niya sa araw ng bukas. At kayo din ang pag-iingat mo sa kanyang asawa na si Miggy, sa kanyang anak, O Lord God, hallelujah, si Abby. Lord, ang pamilya nito, Father God, balot ng banal na dugo ni Kristo, no works and plan of the enemy against them. Bagkus, O Lord God, ang pag-ibig mo, makita sa buhay nila, Father God. Ang pag-ibig na, O Lord God, na kanilang ginagamit sa kanilang pamumuhay bilang mag-asawa, sa kanilang pamilya, O Lord God, patuloy itong makikita sa kanila, O Lord God. At kung paano mo pagpapalain, O Lord God, ang pamilyang ito, dadali ito sa lahat ng kanilang nasasakupan, nakakasama, nakakakita sa kanila, O Lord God. Patuloy mo silang kasamahan, O Lord God, at pagtibayin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, bilang pamilya, bilang anak mo, O Lord God, sa lugar na ito ng Milan. At kayo din patuloy namin dinudulog sa inyo, O Lord God, ang aming finance, O Lord, hallelujah, sa buhay ni Sister Rosa, Sister Emily, ni Sister Maniflor, Father God in heaven, kung paano mo iniingatan ang inyong templo, ganun din ang kanilang mga buhay, O Lord God, sa pag-iingat, O Lord God, ng kabanang yaman ng inyong templo. Patuloy mong pagpalain ng kanilang mga buhay, O Lord God. Gamitin mo sila, O Lord God, ayon sa pagkakatawag mo sa kanila, at andun din ang proteksyon sa kanilang mga buhay. Father God, nagpapasalamat kami, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo naging kabahagi, O Lord God, upang, O Lord God, hallelujah, maging haligi ng inyong templong ito.
sa aming mga bayarin buwan-buwan, sa lahat ng expenses namin. Salamat, O Lord God, sa lahat ng anak mo na narito bilang pamilya ng J.U. Milan. Pagpalain mo kanilang mga buhay, sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan, Father God. Patuloy na dadalo ito sa kanilang mga pamilya. At naniniwala kami, Father God in heaven, patuloy mo iparanas sa amin ang mga pag-ibig na nanggagaling sa inyo, O Lord God. At ang pag-ibig na ito isang puhunan, pundasyon, upang gamitin namin sa lahat ng mga tao sa palibot namin, sa lahat ng kapatiran, sa lahat na nakakakilala, upang, O Lord God, makilala ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, itong mga anak mong ito ginagamit mo, O Lord God, upang makilala ang Panginoong Jesucristo kung paano naging mission niya sa mundo itong aming ginagalawan. Patuloy, O Lord God, kaming lumalapit sa inyo sapagkat sa oras ng aming panghihina, nandiyan ka na nagbibigay ng kalakasan, O Lord, sa lahat ng aspeto na nakikita, O Lord God, ng kakulungan sa amin, nandiyan ang banal na Espiritu, O Lord God, upang kami tulungan. Hallelujah, Father God in heaven. Salamat, O Lord God, sa pag-ibig mo sapagkat sa lahat ng aspeto ng aming pagkilos, paggalaw bilang isang tunay na Kristiyano, O Lord God, nandiyan ka upang kami ay gabayan, ingatan at patnubayan. Ang pag-ibig mo, O Lord God, ang siyang aming puhunan at pundasyon at pinangahawakan upang manatili kami, O Lord God, na nakatayo sa inyong harapan, naglilingkod, lumakad, patungo sa inyo, O Lord God. Hallelujah. At naniniwala din kami, O Lord God, sa oras na to sa lahat ng mga anak mo, lahat ng men's, women's, O Lord God, na may kanya-kanyang gawain sa inyong templo, O Lord God. Hallelujah, Father God in heaven, yung kalakasan at pag-iingat mo sa kanila bilang isang Kristiyano, O Lord God. Nawa pong banal na Espiritu siyang umilos sa kanilang mga buhay, Father God. At patuloy niyo sila, O Lord God, hallelujah, yakapin, aluin, O Lord God, sa lahat ng bagay na nagkukulang, nanghihina, O Lord God. Kayo lamang, O Lord God, ang makapag-aalo sa buhay ng bawat isa. At naniniwala, Father God, kami, hallelujah, na sa aming paghingi, O Lord God, at paniniwala, tunay nga, O Lord God, makakamta namin ang mga bagay na ito. Lord God, sa oras na ito, hingin dalangin din namin ang lugar kung saan namin gaganapin ang aming Thanksgiving anniversary sa June 7. Ito ang Asteria, O Lord God, sa Piazza Francesco Carrara, O Lord God, hallelujah. Ngayon pa lamang idinudulog namin ang lugar na ito, Father God, hallelujah. Tinataas namin, O Lord God, hallelujah. Father God, kayo ang muna. Padala mo na matatapat mo ang sa lugar na yon. Father God, maging sa buhay, O Lord God, nila Suara, O Lord. Salamat sa buhay nila. Salamat sa lugar na yon. Salamat, O Lord God, sa mga naging daan upang makuha namin ang lugar na yon sa buhay ni Brother John. Father God, patuloy ang pasasalamat, patnubay, gabay at pagpapala sa pamilya ni Brother John, sa lahat ng mga Suara na nandoon, sa lugar ng Asteria, O Lord God, kung saan gaganapin ang aming Thanksgiving anniversary. Ngayon pa lamang ang paglilinis ng banal na dugo ni Kristo, ang pagbabantay ng matatapat mo anghel sa lugar na yon, O Lord God. Malayo pa man, bakot na ito. Bakot na ito ng banal na dugo ni Kristo, O Lord God. We claim it already. Wala nang gawa ng kaaway, O Lord God, sa lugar na ito sapagkat kinlaim na namin na doon gaganapin ang aming 26th-year anniversary, O Lord God. Salamat sa buhay, O Lord God. Maging, O Lord God, sa aming catering na kinukuha, O Lord God. Hallelujah, Father God in heaven. Ngayon pa lamang, Lord God, kiniklaim na namin magiging maayos ang pagkain. Lahat ng yun, O Lord God, walang magiging masamang epekto sa mga kakain nito, bagos ang paghuhugas ng banal na dugo ni Kristo. At itong catering nito, Lord God, pagpalaan niyo sila, dadaloy sa kanilang lahat ng pagpapala, O Lord God, at sa paggamit namin sa kanilang catering, O Lord God, mararanasan nilang pagkilos ng Diyos sa buhay nila, sa business nila, O Lord God, in the name of Jesus, O Lord God. At gayon din, O Lord God, sa lahat ng aming invited sa aming Thanksgiving anniversary, sa presya, sa pamumuno ni Pastor Alice, the Lord, O Lord God, ngayon pa lamang, O Lord God, binabakuda na namin ang lahat ng mga taga-presya na sa araw ng 7 of June, O Lord God, lahat sila makakarating, makakapagdala pa sila ng maraming kaluluwa, O Lord God, sa lugar na iyon. And at the same time, O Lord God, sa Torino, sa pamumuno ni Pastor Jericho, ni Pastor Mark, O Lord God, Father God in heaven, ngayon pa lamang iunan mong yung makapangyarihang kamay sa lugar ng Torino. Lahat, O Lord God, ng may sasakyan doon, makakarating, O Lord God, dito sa Milano sa June 7.
na aming Thanksgiving anniversary, O Lord God. At patuloy mo pagpalain ng Torino, O Lord God, in the name of Jesus, O Lord God. At makita rin, O Lord God, yung gift mo sa mga taga-Torino, O Lord God, at Brescia, about inner healing and deliverance, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At patuloy dinudulog ko po sa inyo, O Lord God, lahat ng mga anak mo, J1 family, para sa kanilang mga pledges, para sa aming food. Ngayon pa lamang, O Lord God, iniisip pa lang nila, O Lord God, pinagpala mo na sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At naniniwala kami, O Lord God, kikilos ka sa templong ito, O Lord God. And even, O Lord God, on that day, O Lord God, sa buhay ni Rev Jerry, aming speaker, sa June 7, O Lord God, hallelujah. Father God in heaven, ang aming pong supervising pastor sa buhay ni Rev Jerry, ngayon pa lamang pinagpala mo na siya. At yung word ni Lord para sa aming anniversary, O Lord God, hallelujah, Father God in heaven, maging makapangyarihan ito sa lahat na makikinig, sa speaker namin, at sa lahat ng mga J1 family, O Lord God, na darating, O Lord God, sa aming Thanksgiving anniversary. Father God, maraming salamat po. Salamat, O Lord God, sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa amin. Para sa mga anak nila, na anak ng Diyos, na nakakarinig sa oras na ito na may karamdaman, para sa ating pisikal na nararamdaman. Hayaan niyo sa oras na ito na ipatong ng Diyos ang kanyang kamay sa ating ulunan. Anuman, Father God in heaven, ang aming nararamdaman simula ulo hanggang paanan. Lord, naniniwala kami sa pagdaloy ng banal na dugo ni Kristo sa aming pisikal na katawang ito. Yung kapangyarihan ito magsisirculate, O Lord God, sa lahat ng circulation ng aming ugat. Yung malalaking ugat at maliliit na ugat, O Lord God. Lahat ng mga virus o bacteria tinutulong nito. And even, O Lord God, cancer cells tinutulong nito sa pangalan ni Jesus. At gayon din, Father God in heaven, anuman ang aming kakulangan sa aming potassium, sobrang sugar, blood pressure, blood pressure, O Lord God, at lahat ng aming parte ng katawan na kulang, babalansihin ito ng banal na dugo ni Kristo. At sa aming paghingi ng kapatawaran, O Lord God, hallelujah, at pananampalataya, marireceive namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy namin dinudulog sa inyo lahat ng mahal namin sa buhay, O Lord God, na nasa Pilipinas, nasa Italia, O Lord God, lahat ng mga anak natin na malayo sa atin, O Lord God. Father God in heaven, idinudulog po namin sa inyo sa oras na ito ang aming mga anak. Iulat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay sa lugar kung saan sila naroon. No works and plan of the enemy against them. The full coverings of the blood of Jesus kung saan sila naroon, yung kanilang tulugan, yung kanilang trabaho, yung kanilang kinakain, Father God, balot ng banal na dugo ni Kristo, O Lord God. At naniniwala kami, O Lord God, sa oras ng pananalangin namin ito, kumikilos ang mga matatapat mong anghel, at even, O Lord God, yung Holy Spirit na nasa kanila, O Lord God, hallelujah, sa aming panalangin, mismong sila ang mag-iingat, mag-guide sa aming mga anak kung saan man sila naroon sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Ito'y pinaniniwalaan at pinanampalatayaan namin sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Hallelujah. At ngayon din, Father God in heaven, sa araw ng bukas, lahat ng mga pupunta at dadalog dito, dudulog sa inyong templo, O Lord God, yung full protection, O Lord God. Hallelujah, ipagkalog niyo po sa kanila. At naniniwala kami, Father God in heaven, yung paggabay, ipagkakalog niyo po sa kanila. And even, O Lord God, sa lahat ng may karamdaman na amin pong binabasa, na nag-chat po sa inyong lingkod, meron man silang cancers, O Lord God, breast cancer, hallelujah, kidney failures, dinadialysis, Father God, nagkameron ng ictus, Father, hallelujah, in the name of Jesus, yung may karamdaman sa kanilang digestion, sa kanilang respiratory, Father God, batid niyo po at alam niyo po, O Lord God, kung sino ang mga yon. Bilang kami tagapagmagitan sa pananalangin, O Lord God, hinihingi namin lahat ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, O Lord God, at yung pagpapatawad mo sa kanilang kasalanan, nandoon na ma-receive nila ang kapangyarihan ng kagalingan, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. At kayo din, Father God in heaven, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. Alam niyo po, O Lord God, yung mga pagkakataong kami nangihina, nagkukulang kung saan, O Lord God, na hinahanap niyo sa amin. Salamat sa pag-ibig mo, O Lord God.
Salamat, O Lord God, na patuloy mo kaming niyayakap, patuloy mo kaming sinasamahan. Hindi mo tinitingnan yung kamalian namin at pagkukulang, bagkus ipinararanas mo sa amin yung pag-ibig mo. Salamat po, Father God. At naniniwala kami, O Lord God, dinideklara namin sa oras na ito, O Lord God, ang patuloy yung full protection, O Lord God, sa lahat ng intercessory na nag-intercede, O Lord God, sa prayer, intercession, O Lord God, ng J1 Milan. Yung full protection sa kanilang buhay, yung physical, spiritual. Alam namin, O Lord God, sa oras na ito, ng kaaway, walang tinitira, O Lord God, kundi ang physical namin. Subalit sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, winawasak namin yon sa oras na ito. Tinatapakan namin lahat ng gawain at plano ng kaaway. O Lord God, wala silang karapatan. Hallelujah. Yung plano at gawa ng kaaway sa buhay namin, kinapass out namin at dinudurog namin to. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Father God, maraming salamat po. At sa lahat pa ng aming gagawin, O Lord God, hanggang matapos ang araw na ito, maging sa araw ng bukas, O Lord God, sa lahat na magdadala ng pagkain, sa lahat na magpiprepare pa ng pagkain, O Lord God, idinudulog namin sa inyo. And even, O Lord God, sa next Saturday, yung aming fellowship, O Lord God, sa lugar kung saan ang San Felice Segrate, O Lord God. Ngayon pa lamang, Lord, yung protection ng lahat ng pupunta, yung protection ng lugar na yon, yung full covering sa Lord God sa parko na yon, ngayon pa lamang, Lord God, ipinauubaya na namin sa inyo. No works and plan of the enemy, bagkus yung full protection be upon sa lugar ng San Felice, San Felicino, at even, O Lord God, hallelujah, sa lahat ng pupunta sa araw ng Sabado. Lord, ingatan niyo po ang buhay, ang physical, at ang spiritual na buhay ng bawat isa. Father God, maraming salamat po. Lahat po ng aming declaration, lahat po ng aming prayers, at desire ng puso namin, silyado po ito ng banal na dugo ni Kristo. And of course, Father God, lahat kami, idinudulog namin yung awing spiritual parents, O Lord God, sa buhay ni Apostle Bishop R. ni Revelin, ng kanyang pamilya, lahat ng kanyang pinupuntahan, lahat ng kanyang matungtungan, O Lord God, nandun ang kapangyarihan mo. Nandun din, O Lord God, ang pagsama ng banal na Espiritu, at lahat, O Lord God, ng lugar na kanilang pupuntahan, maraming makakalaya, maraming mamiminister. Salamat sa pagpapala na natatanggap ng mag-asawang ito na dumadaloy sa lahat ng churches sa buong mundo. Salamat sa mag-asawang ito na ginagamit sa lahat ng churches sa buong mundo. Pagpalain niyo po sila, ang kanilang pamilya, at ito'y dadaloy sa lahat ng kanilang nasasakupan. Minsan pa, silyado po ito ng banal na dugo ni Kristo, at muli, sa inyong mataas na papuri, pagsamba at paglulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po. Nadako po tayo sa pagbibigay. Taas po natin ang dalawang kamay. Sumahati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng Banal na Espiritu. Hahayo tayo at lalabas sa lugar na ito ng proteksyon ng ating Diyos, at patuloy tayo magmamahalan bilang isang tunay na Kristiyano sa kanyang pagpuling, pagsamba at paglulati sa pangalan ng Jesus. Amen. Gusto naman para